tubig ko. Hello everyone! Ayan, another self-healing series tayo today and samahan nyo ako habang ako ay kumakain. This is by the way, quinoa at yung kaninang pinapakita ko na niluluto ko ay itong adobong sitaw na nilagyan ko na sa ibabaw nung malunggay after na siyang maluto. By the way, itong adobong sitaw, sarap. Ay half cook lang ang pagkakaluto. Mas okay kapag ka ang gulay ay half cook lang. Para natitira yung mga nutrients. Yaman din lamang na naipakita ko kung paano ko lutuin ito. Napakasimple lang, di ba? I-discuss ko ang mga condiments or yung mga seasoning. Siyempre tayo bilang mga Pilipino, gusto natin yung mga malasang pagkain. Ano nga ba ang mga condiments o seasoning na dapat natin ginagamit para masigurado na ito ay makakatulong sa ating katawan or hindi ito makakasira sa ating katawan. So, etong mga to na i-discuss ko ay natutunan ko din sa Dr. Hash Wellness Center. Okay? Umpisahan natin sa basic, asin at paminta. Sa paminta, mas prefer talaga namin ever since naman ay yung whole peppercorn tapos kami na lang ang nag-grind dito. Mas nakukuha yung flavor at the same time, makakasigurado ka na walang halo doon sa durog na paminta. Asin, back to basic kami. Dati, pinipili namin yung iodized salt, but now, natutunan namin na mas okay pala at mas better choice ang regular or natural sea salt. Yes po. Ilalagay ko na lang sa screen kung bakit mas maigi sa ating kalusugan ang regular sea salt. You can also use Himalayan salt kung meron kayo. Ito nga, paubos na yung akin. Okay. So, mas natutunan din namin na mas okay kapag ka ang salt ay nagpapawis. Which, ang regular sea salt, kung medyo na-stuck na yan, nagpapawis siya, di ba? So, mas piliin natin ang regular sea salt para sa ating kalusugan. Sa suka, hindi na po kami gumagamit ng regular or commercialized na suka. It's because it's already processed in a way na nahaluan na to ng ibang chemical. What we do now, una bumili muna ako ng pinakurat. Ayan. Tinignan ko naman ng ingredients ay okay naman siya at this is a natural spiced coconut vinegar. Okay, so coconut vinegar. Okay, so what we did ay, since bumibili na ako na mas madalas nung yung nyog na pinapakayod, pagkabukas nung nyog mismo, hinihingi ko na yung sabaw nung nyog. And then, eto na po siya. Kami na po ang gumawa ng sarili naming suka. Nakuluan muna namin for 5 minutes yung na-strain na katas ng nyog or sabaw ng nyog. And then, keep lang namin siya for few days sa isang mainit na parte ng bahay. At yun, tinakpan lang namin siya maigi at ito na siya. Suka na. So, all natural, walang halong preservative. Yan. Walang halong chemical. So, next ay ang toyo. Right now ay hindi na po kami gagamit ng regular na toyo. Soy sauce yun, di ba? Soy sauce. So, we are trying to avoid soy products. So, nag-research ako ng pwedeng alternative sa soy sauce. At ito ang nahanap ko. Organic coconut aminos. Ang galing ng coconut, no? Ang dami niyang, ang dami niyang silbi. Ang dami niyang benefit. Ayan. So, ang sabi dito, aminos is dark, rich, salty, and slightly sweet in flavor. It resembles to a light soy sauce, which makes it a perfect replacement for those avoiding soy and gluten. So, perfect ito nung nakita ko.
Nabili ko to sa SNR. Bukod sa hindi na kami gagamit ng soy sauce, ay hindi na rin kami gagamit ng oyster sauce. Simply because it's still a processed commercial product. Naman ay organic, kaya okay lang na gamitin ito. Isa sa mga importanteng ginagamit natin sa lutuin ay ang oil. Now, the best oil that we can use ay olive oil. So, bumili na ako ng malaking olive oil. So far, ito, Doña Elena, pure olive oil ha, wag yung mga extra light or light olive oil. Ito yung okay na nabili ko. I'm still trying to research kung ano ang mas okay na brand dito. Pagpipili kayo ng olive oil, tignan nyo kung saan gawa. Mas okay kung gawa siya sa Spain, which this one is gawa sa Spain. Tapos, ito ay cold press para maiwasan yung mga toxins sa produkto. Alam ko medyo iniisip nyo na olive oil is expensive. Yes, it's expensive compared to the regular oil. Pero, hindi naman natin kailangan na mag-deep fry dito. Like yung galunggong, naprito ko siya na naka-pan fry lang. As in, konti lang, na parang nabahiran lang ng konti yung pan. Tapos, when you're using olive oil, it is important na hindi masyadong mainit. So, medium-low heat lang ang inyong fire or temperature ng inyong, halimbawa, induction. Huwag nyong papaabutin do sa point na mag-iinit siya at mag-uusok. Now, before na uminit pa man ng gusto, pwede nyo nang ilagay yung inyong priprituhin. Okay? And then, keep it at medium-low heat. Huwag masyadong malakas para hindi siya maglabas ng mga toxins or other chemicals. So, ito, kahit na medyo may kamahalan siya, magagamit nyo naman siya for a very long time. And kung i-compare naman sa kalusugan nyo, di ba, mas okay naman na gumasta ng kaunti, ng bahagya sa mga ganitong klaseng produkto kesa magkaroon tayo ng sakit or kumbaga sa ibang klase ng pagpapagaling. Mas beneficial na ito, mas natural at mas mura kung i-compare sa ibang klase ng pagpapagamot. Talagang tinatransition na namin na hanggat maaari lahat ng gagamitin naming mga sangkap sa aming pagkain all natural at organic. And I think that's about it for this video. I'll see you on my next one. Bye!